Isang mapagpalang araw sa bawat pusong nakikinig. Muli, narito ang inyong lingkod upang magbahagi ng isang kwentong sasalamin sa mga pagsubok at tagumpay ng buhay. Isang kwentong magpapaalala sa atin na ang lakas ay madalas nating natatagpuan sa mga panahong tayo'y pinakasinusubok. Sabi nila, ang tahanan ay isang kanlungan, isang lugar kung saan ka ligtas, kung saan ka nauunawaan, at kung saan ka laging maaaring bumalik. Ngunit paano kung ang mismong pinto ng iyong tahanan ang magsasara sa'yo at ang mga taong inaasahan mong kakampi? Sila pa ang magiging dahilan ng iyong pagguho? Pagod. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Sinaya habang kinakapa ang susi ng kanilang apartment sa loob ng kanyang bag. Pabigat ng pabigat ang dala niyang tote bag na puno ng mga dokumento mula sa opisina at tila may maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang mga balikat at batok. Buong araw siyang naghabol ng deadline at ang tanging inaasam-asam niya ay ang makauwi, mayakap ang asawang si Bantayog at ipahinga ang katawan at isip. Nang sa wakas ay mahanap niya ang kumpol ng mga susi, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na yon. Ilang hakbang na lang at nasa loob na siya ng kanyang paraiso. Ang munting espasyong binuo nila ni Bantayog mula sa kanilang mga pangarap. Isinuksok niya ang susi sa seradura, ngunit hindi ito umikot. Kumunot ang noo ni Sinaya, sinubukan niyang muli. Itinulak niya ng bahagya, iniugang-uga, ngunit matigas ang kandado. Parang isang dayuhan ang susi sa sarili nitong tahanan. Baka naninibago lang ang kandado? O baka nagloloko na naman ito? Ilang beses na niyang sinabi kay Bantayog na kailangan na itong palitan. Sinubukan niya sa pangatlong pagkakataon, mas madiin, mas may pag-asa, ngunit wala. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng metal na kumikis-kis sa kapwa metal, isang tunog ng pagtanggi, isang tunog na nagsasabing, hindi ka maaaring pumasok, isang malamig na kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Bakit ayaw gumana? Imposibleng nagkamali siya ng susi. Araw-araw? Sa loob ng 5 taon, ito ang susing nagbubukas ng pinto para sa kanya. Nang akma na siyang kakatok, biglang bumukas ang pinto. Isang bugso ng ginhawa ang sandaling naramdaman ni Sinaya, ngunit agad itong napalitan ng matinding pagtataka at pagkalito nang makita kung sino ang nagbukas. Nakatayo sa harap niya si Dagat, ang nakababatang kapatid ni Bantayog. Nakapamaywang ito, nakataas ang isang kilay at may mapangasar na ngiti sa mga labi. "O Ate Sinaya, bakit dyan ka sa labas?" tanong nito. Ang boses ay may halong panunuya. Hindi agad nakasagot si Sinaya. Pinakatitigan niya ang hipag. Pagkatapos ay ang loob ng apartment sa likod nito. Pamilyar ang lahat. Ang sofa, ang center table, ang mga picture frame nila ni Bantayog. Ngunit may kung anong kakaiba. Pakiramdam niya'y isa siyang bisitang hindi inaasahan. "Dagat, anong ginagawa mo rito?" Sa wakas ay naitanong niya. "At bakit ayaw gumana ng susi ko? Nagpalit ba kayo ng..." Hindi na niya natapos ang sasabihin. Mula sa likod ni Dagat ay lumitaw si Bantayog, ang kanyang asawa, ang kanyang kakampi. Ngunit ang itsura nito ay hindi nagpakita ng anumang kagalakan sa kanyang pagdating. Nakatungo ito, umiiwas ng tingin, at ang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Sa isang iglap, alam na ni Sinaya, may mali, isang malaking kamalian. "Bantayog," tawag niya. Ang boses ay nagsimula ng manginig. "Anong nangyayari? Magsalita ka." Pero hindi si Bantayog ang sumagot. Si Dagat. "Huwag mo nang abalahin si Kuya. Pagod yan," sabi ni Dagat. Humakbang ito pasulong at bahagyang isinara ang pinto na para bang pinagbabawalan siyang makita ang nasa loob. "At para sagutin ang tanong mo, oo. Nagpalit kami ng seradura," utos ni Mama. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Sinaya ang mga salitang yon.
Utos ni Mama. Ang kanyang biyenang si Bulalakaw. Ano? Bakit? Anong karapatan niyang magpalit ng kandado ng bahay namin? Sunod-sunod niyang tanong. Ang boses ay tumataas na. Tumingin siya kay Bantayog, naghahanap ng sagot, ng tulong, ng kahit anong senyales na ipagtatanggol siya nito. Ngunit nanatili itong tahimik, isang estatwang puno ng pagkakasala. Bahay namin, umismid si Dagat. Correction ate, bahay na namin to. Ipinangalan na ni Mama sa kanya ang titulo. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na lang ng maayos. Sinubukang sumingit ni Sinaya. Itulak ang pinto para makapasok. Hindi totoo yan. Hindi niyo to pwedeng gawin. Bantayog. Pero hinarang siya ng katawan ni Dagat. Mas malakas ito. Mas matatag. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Bantayog, ano to? Sigaw ni Sinaya, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Desperado na siya. Ito ba ang sinasabi mong pamilya? Itataboy niyo ako sa sarili kong pamamahay? Sa wakas, nag-angat ng tingin si Bantayog. Sa mga mata nito, nakita ni Sinaya ang awa at pagsisisi, pero walang lakas ng loob, walang paninindigan. Sinaya, mag-usap na lang tayo bukas. Pakiusap nito, ang boses ay halos isang bulong. Umuwi ka muna sa inyo. Iyon na ang huling dagok. Ang salitang umuwi mula sa bibig ng sarili niyang asawa na para bang ang lugar na ito ay hindi na niya tahanan. Bago pa man siya makasagot, isang malakas na puwersa ang nagtulak sa pinto. Plak! Nagsara ito ng buo sa harap ng kanyang mukha. Narinig niya ang matunog na pag-click ng bagong kandado, isang tunog na nagselyo sa kanyang kapalaran. Naiwan siyang nakatayo sa malamig na pasilyo, yakap ang kanyang bag na para bang iyon na lang ang natitirang pag-aari niya sa mundo. Nanginginig, itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. Mahina sa simula, tapos ay papalakas. Bantayog, buksan mo to, Bantayog. Walang sumasagot. Bantayog, parang awa mo na. Ang tanging bumalik sa kanya ay ang alingaungaw ng sarili niyang boses, isang boses na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ang pinto ay nanatiling nakasara, isang matigas at hindi matinag na pader sa pagitan niya at ng buhay na akala niya ay sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng maliit na apartment ni Rina ay nakakabingi, malayo sa ingay ng sarili niyang isip, ngunit hindi sapat para patahimikin ang sakit na kumakain sa kanyang puso. Nakaupo si Sinaya sa gilid ng kama sa guest room, yakap ang mga tuhod habang ang kanyang cellphone ay nakapatong sa kanyang hita. Tila isang bombang naghihintay na sumabog. Isang tasang mainit na tsokolate na inihanda ng kaibigan ang unti-unti nang lumalamig sa ibabaw ng maliit na mesa, hindi man lang niya nagalaw. Kanina pa siya ganito. Paulit-ulit na tinitingnan ang pangalan sa screen. Bantayog asawa ko. Paulit-ulit na pinipindot ang call button. At paulit-ulit na pinakikinggan ang walang katapusang pagring na nauuwi lang sa wala. Walang sagot. Walang paliwanag. Tanging isang matigas na pader ng pananahimik ang ibinabalik sa kanya ng lalaking nangakong sasamahan siya habang buhay. Sa bawat bigong tawag, isang piraso ng kanyang pag-asa ang nadudurog. Siguro ay abala lang ito. Siguro ay pinapakalma niya ang kanyang ina. Siguro ay gumagawa siya ng paraan para maayos ang lahat. Iyon ang mga kasinungalingang ibinubulong niya sa sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang niloloko niya lang ang sarili. Sa ikasampung pagtawag, isang himala ang nangyari. Tumigil ang pagring. May sumagot. Hello? Ang boses ni Bantayog. Pagod, pilit at malayo. Ngunit yun pa rin ang boses na minahal niya. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Sinaya, isang halo ng galit at pananabik. Bantayog? Nanginginig niyang sabi. Bantayog, anong nangyayari? Nasaan ka? Bakit?
Bakit niyo ginawa yon? Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga mula sa kabilang linya. Sinaya, kumalma ka lang. Paano ako kakalma? Pinalayas niyo ako sa sarili kong bahay. Pinalitan niyo ang kandado. At hinayaan mo lang ang kapatid mo na itulak ako palabas. Bantayog, ano to? Hindi na niya napigilan ang pagtaas ng kanyang boses. Medyo mainit lang ang ulo ni Mama ngayon. Mahinang sagot ni Bantayog. Alam mo naman yon, madaling magtampo. Huwag mo na sanang palakihin. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang yon. Huwag palakihin? Hindi ko pinalalaki, Bantayog. Kayo ang gumawa nito. Karapatan kong malaman kung bakit. Basta, intindihin mo na lang muna please. Hayaan mo munang lumamig ang ulo niya para sa kapayapaan nating lahat. At doon, gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa ni Sinaya. Para sa kapayapaan, ang kapayapaan na laging siya ang kailangang magparaya. Ang kapayapaan na laging siya ang kailangang magtiis. Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena mula sa nakaraan. Kaarawan niya noon at buong puso siyang nagluto ng paborito nilang kare-kare. Ngunit nang dumating ang biyanan niyang si Bulalakaw, ang unang sinabi nito ay, matabang, kulang sa bagoong, hindi marunong magluto. Nakita niya ang sakit sa mukha ni Sinaya, ngunit ang tanging ginawa ni Bantayog ay tapikin siya sa balikat at ibulong, pagpasensyahan mo na si Mama. Ganoon palagi. Sa tuwing mamaliitin siya ni Dagat, sa tuwing gagawan siya ng kwento ni Bulalakaw sa mga kamag-anak, ang tanging sagot ni Bantayog ay, hayaan mo na. Ikaw na ang umintindi. Pamilya ko sila, Sinaya. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang mga pader na itinayo ng pamilya nito sa paligid niya ay matagal nang naroon. Ngunit ang pinakamatibay at pinakamasakit na pader ay ang pader ng pananahimik na itinayo mismo ng kanyang asawa. Kailan, Bantayog? Mahina niyang tanong. Ang galit ay napalitan na ng pagod at matinding pagkabigo. Kailan mo ako ipagtatanggol? Kailan ako magiging pamilya mo? Katahimikan. At pagkatapos, Sinaya, kailangan ko nang ibaba ito. Mag-usap na lang tayo. Hindi na niya pinatapos. Siya na ang nagbaba ng tawag. Pumasok si Rina sa kwarto, dala ang isang kumot. Nakita niya ang luhaan at wasak na anyo ng kaibigan. Sinaya, tama ka Rina, sabi ni Sinaya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Palagi mong sinasabi sa akin na kailangan kong tumayo para sa sarili ko. Hindi ako nakinig. Hindi pa huli ang lahat, sagot ni Rina, umupo sa tabi niya at hinagod ang kanyang likod. Mas matatag ka kaysa sa inaakala mo. Tinitigan ni Sinaya ang kanyang telepono. Pagkatapos ng ilang sandali, isang text message ang pumasok. Galing kay Bantayog. Ang laman nito ay iilang salita. Ngunit bawat salita ay isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Bigyan mo muna ng panahon si Mama. Umuwi ka muna sa inyo pansamantala. Umuwi ka muna sa inyo. Parang isinuka niya ang lahat ng pagmamahal na ibinigay niya sa lalaking iyon. Hindi na siya umiyak. Napalitan ng isang malamig na determinasyon ang kanyang kalungkutan. Dahan-dahan niyang pinindot ang contact name ni Bantayog. Lumabas ang mga option. Call, message, video call, delete. Ang kanyang daliri ay nagtagal sa huling salita. Huminga siya ng malalim. Isang hininga para sa 5 taon ng pagtitiis. Isang hininga para sa lahat ng luhang iniyak niya sa lihim. At pagkatapos, pinindot niya ito. Are you sure you want to delete this contact? Delete! Isang pader ang gumuho sa gabing iyon. Ngunit hindi ito ang pader na itinayo ng pamilya ni Bantayog. Ito ang pader ng kanyang sariling pananahimik. At sa pagbagsak nito, alam ni Sinaya na ang katahimikan niya ay tapos na. 2 araw ang lumipas na parang isang mahabang bangungot. Sa bawat paggising ni Sinaya sa guest room ni Rina, umaasa siyang panaginip lang ang lahat. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw, naroon pa rin ang bigat sa kanyang dibdib. Ang katotohanang wala na siyang tahanang mauuwian.
Ang katahimikan mula sa panig ni Bantayog ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Isang malinaw na mensahe na pinili na nito ang kanyang panig. "Sigurado ka na ba rito?" Tanong ni Rina habang nasa loob sila ng taxi. Tinatahak ang daan papuntang Makati. Tumingin si Sinaya sa labas ng bintana sa mga nagtataasang gusali na tila mga higanting walang pakialam sa kanyang munting problema. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsusumigaw na bumalik, na magtago sa ilalim ng kumot at hintaying matapos ang lahat. Ngunit alam niyang hindi na yun maaari. "Hindi ako sigurado, Rina," mahina niyang pag-amin. "Pero mas hindi ako sigurado sa mangyayari kung wala akong gagawin." Huminto ang taxi sa harap ng isang gusaling salamin. Sa direktory sa lobby, nakasulat ang pangalan, Magsaysay and Associates Law Firm. Habang paakyat sila sa elevator, ramdam ni Sinaya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na ang unang hakbang. At nakakatakot ito. Ang opisina ay tahimik at propesyonal. Ang amoy ng mamahaling air freshener at lumang papel ay sumalubong sa kanila. Isang babaeng nakangiti ang naghahatid sa kanila sa isang kwartong may malaking lamesang yari sa mahogany. Sa pader ay nakasabit ang mga diploma at parangal. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Nasa mga 40 anyos ito, matangkad, at may tindig na nagpapakita ng awtoridad. Nakasuot ito ng itim na blusa at abogadong nangiti na matalas, ngunit may bahid ng kabaitan. "Good morning. I am Attorney Elena Magsaysay," sabi nito, iniabot ang kamay kay Sinaya. "Please have a seat." Ang paghawak sa kamay ng abogada ay mahigpit at mainit. Isang kaibahan sa nanlalamig niyang mga daliri. Umupo si Sinaya at si Rina ay tumayo sa kanyang likuran na parang isang aninong nagbibigay ng suporta. "So Miss Cruz," simula ni Attorney Magsaysay, "your friend mentioned over the phone that you have a property dispute with your husband's family. Please tell me everything from the very beginning." Sa una, nag-aalangan si Sinaya. Nanginginig ang kanyang boses habang isinasalaysay ang gabi ng kanyang pag-uwi, ang pagpapalit ng kandado, ang mga salita ni Dagat, at ang nakakabinging katahimikan ni Bantayog. Sa bawat salita, tila muli niyang nararanasan ang sakit at kahihiyan. Si Attorney Magsaysay ay nakikinig lamang, hindi nagsasalita. Tanging tumatango paminsan-minsan. Ang mga mata nito ay hindi humuhusga, ngunit puno ng matamang pag-unawa. Nang matapos si Sinaya, isang malalim na katahimikan ang namayani. "I see," sabi ng abogada. "Under the law, what they did is illegal. It's a clear violation of your rights. But we need to establish one crucial thing. Is the property conjugal?" Dito na huminga ng malalim si Sinaya. Ito na ang bahaging kinatatakutan niyang sabihin. Isang sikretong matagal niyang itinago, kahit kay Bantayog. Dahil sa takot na masaktan ang ego nito, inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang lumang brown envelope. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas ang mga dokumento sa loob nito. Mga luma at naninilaw na bank statement at isang sulat mula sa bangko na may petsang 6 na taon na ang nakalipas. "Attorney," simula niya, ang boses ay halos pabulong. "Ang totoo po, hindi po talaga yon ganap na konjugal. Oo, pareho kaming naghuhulog ni Bantayog buwan-buwan. Pero ang down payment, ang pinakamalaking bahagi ng pera, galing po sa akin." Inilatag niya ang mga papel sa mesa. "Ito po ang mana na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Bago kami ikasal, inilipat ko ang pera mula sa trust fund ko para ipambayad sa down payment ng apartment. Hindi ko po ito sinabi kay Bantayog. Ang sabi ko lang ay ipon ko. Ayaw ko po kasing isipin niya na nakakaangat ako sa kanya." Kinuha ni Attorney Magsaysay ang mga dokumento. Maingat niyang sinuri ang bawat isa. Ang kanyang propesyonal na ngiti
ay dahan-dahang nawala at napalitan ng isang matalas na tingin. Nag-angat siya ng tingin kay Sinaya at sa unang pagkakataon, nakita ni Sinaya ang isang kislap ng pagiging palaban sa mga mata nito. "Miss Cruz," sabi ng abogada. Ang boses ay biglang naging matatag at puno ng kumpiyansa. "This changes everything. This is not just a simple dispute anymore. This is your weapon. Under the family code, property acquired before the marriage using exclusive funds of one spouse is considered paraphernalia property. It is yours, and yours alone." Parang isang mabigat na kurtina ang itinaas mula sa isip ni Sinaya. Paraphernalia property. May pangalan pala ang kanyang karapatan. May batas palang kakampi sa kanya. Ang unang hakbang na gagawin natin, pagpapatuloy ni attorney na magsaysay, ay magpadala ng isang formal demand letter sa kanila. Hihilingin natin na lisanin nila ang property sa loob ng isang takdang panahon. Kung hindi sila sumunod, doon na tayo magsasampa ng kaso. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumibol sa puso ni Sinaya. Sa loob ng 2 araw, pakiramdam niya ay isa siyang dahong tinatangay ng hangin. Walang direksyon, walang kapangyarihan. Ngunit ngayon, sa harap ng babaeng ito, sa loob ng opisinang ito, naramdaman niyang muli ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Paglabas nila ng gusali, huminga ng malalim si Sina. Ang hangin ng Makati ay hindi na kasing bigat ng kanina. Mayroon ng liwanag, gaano man kaliit, sa dulo ng madilim na lagusan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Muli niyang in-add ang numero ni Bantayog, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang contact name na inilagay niya. Hindi na Bantayog asawa ko, Bantayog Reyes na lang. Binuksan niya ang messaging app at nagsimulang mag-type. Ang kanyang mga daliri, na kanina'y nanginginig sa takot, ay ngayoy matatag na. Kailangan nating mag-usap, kasama ang abogado ko. Send. Ang salitang send sa ilalim ng mensahe ay hindi lang isang simpleng notification. Ito ay isang deklarasyon. Ang unang hakbang ng paglaban ay nagsimula na. Nasa kalagitnaan ng pananghalian, si Bantayog nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang maikling ping na halos hindi niya narinig. Sa gitna ng malakas na tunog ng telebisyon sa sala, kung saan nanonood ang kanyang ina. Isang subo ng kanin at adobo ang biglang naging parang buhangin sa kanyang bibig nang makita niya kung kanino galing ang mensahe. Sinaya Cruz, hindi na Sinaya asawa ko. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namuo sa kanyang noo habang binubuksan ang mensahe. Ang mga salita ay simple, direkta, at kasing lamig ng yelo. Kailangan nating mag-usap, kasama ang abogado ko. Abogado. Ang isang salitang yon ay tila isang malaking bato na bumagsak sa kanyang sikmura. Napatingin siya sa kanyang ina, si Bulalakaw, na abala sa panonood ng noontime show, tumatawa ng malakas na parabang walang anumang problema sa mundo. Paano niya sasabihin ito? Paano niya sasabihin ang babaeng itinuring nilang mahina ay handa na ngayong lumaban? Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa ina. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. "Ma," pabulong niyang sabi, ayaw marinig ni Dagat na nasa kwarto. "Oh, bakit? Sige, tapos ka nang kumain. Ang bilis naman," sagot ni Bulalakaw. Hindi inaalis ang tingin sa TV. "Ma, si Sina." Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, nawala ang ngiti sa mukha ng kanyang ina. Humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay naniningkit. "Anong meron sa babaeng yan? Huwag mong sabihing kinakausap mo pa rin." Walang imik na iniabot ni Bantayog ang cellphone. Kinuha ito ni Bulalakaw at habang binabasa ang text message, nakita ni Bantayog ang pagbabago sa mukha nito. Mula sa pagkainis, naging pagkabigla at nauwi sa nag-aapoy na galit. "Abogado?" Sigaw nito at ibinato ang cellphone sa sofa. Mabuti na lang at doon bumagsak. Walang hiya. Ang kapal ng mukha niya.
Matapos siyang pakainin at patirahin sa bahay na to, ngayon ay magdedemanda siya. Talagang ahas. Ma, hinaan na niyo ang boses niyo. Pakiusap ni Bantayog. Tila siya ang batang pinapagalitan. Anong hinaan ng boses? Dapat lang na marinig ng buong mundo kung anong klaseng tao ang pinakasalan mo. Tumayo si Bulalakaw, namamaywang. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. At ikaw, anong gagawin mo? Hahayaan mo na lang na yurakan tayo ng babaeng yan. Baka naman kakampihan mo pa siya. Sa bagay, under desaya ka naman talaga. Ang mga salita ay tumama kay Bantayog na parang mga latigo. Hiya, iyon ang naramdaman niya. Hiya sa sarili, hiya sa sitwasyon. Hindi naman sa ganun, ma. Abay, dapat lang. Kinuha ni Bulalakaw ang sariling telepono sa mesa. Akala niya siguro matatakot niya tayo. Pues, nagkakamali siya. Tingnan natin kung sino ang may mas maraming kakampi. Agad nitong nidial ang numero ng kanyang kapatid, si Tita Lorna nila. Sa isang iglap, ang boses ng kanyang ina ay naging boses ng isang biktima, malungkot, nanginginig, at puno ng hinanakit. Lorna, kumusta? Ay nako, eto hindi mabuti. Simula nito, kasabay ng pilit na paghikbi. Ang manugang ko, si Sinaya. Oo, pinalalayas niya ako sa sariling bahay ng anak ko. Oo, nagdemanda pa. Gusto niya kaming makulong. Napatungo na lang si Bantayog habang pinakikinggan ang mga kasinungalingang lumalabas sa bibig ng kanyang ina. Bawat salita ay nagtatanim ng lason sa isip ng kanilang mga kamag-anak. Pumasok sa eksena si Dagat na narinig ang sigaw. Anong nangyayari? Ipinakita ni Bantayog ang text. Umismid lang si Dagat. Kinuha ang sarili nitong cellphone at nagsimulang mag-type. Ilang sandali lang, ipinakita nito sa kanila ang isang bagong post sa Facebook. Walang pangalan, pero malinaw kung para kanino. May mga taong ahas. Kahit anong kabutihan ang ipakita mo, tutuklawin ka pa rin. Ang masakit, kadalasan sila pa yung pinatuloy mo sa buhay mo. Family first. Beware of snakes. In the grass, nagsimulang mag-vibrate ang telepono ni Bantayog. Mga tawag mula sa mga tito at tita niya. Ang iba'y nagtatanong, ang iba'y direktang nang aakusa. Yog, totoo ba ang sinasabi ng mama mo? Ano ba yung napangasawa mo? Wala man lang utang na loob. Ayusin mo yan, Bantayog. Nakakahiya sa buong angkan. Sinubukan niyang magpaliwanag, pero walang gustong makinig. Ang apoy na sinimulan ng kanyang ina ay mabilis na kumalat, isang sunog sa damuhan na tumutupok sa lahat ng natitirang respeto para kay Sinaya. Ma, tama na. Sinubukan niyang makiusap sa ina nang maibaba nito ang tawag. Hindi naman kailangang umabot sa ganito. Kakausapin ko si Sinaya. At anong sasabihin mo? Na tama siya. Mataray na sagot ni Bulalakaw. Makinig ka, Bantayog. Pamilya mo kami. Dugo mo kami. Sa oras na kumampi ka sa babaeng yan, itatakwil kita. Napaupo si Bantayog sa sofa. Sapo ang kanyang ulo. Nasa gitna siya ng dalawang nag-uumpugang bato. Ang kanyang asawa sa isang panig at ang kanyang ina at kapatid sa kabila. Gusto niyang ayusin ang gulo, pero ang bawat galaw niya ay tila mas nagpapalala lang ng sitwasyon. Ngunit kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang patigilin si Sinaya bago pa man tuluyang masira ang lahat. Hindi sa pamamagitan ng abogado, hindi sa pamamagitan ng korte, kundi sa paraan na alam niya ang pakiusapan, ang pagpapaintindi. Tumayo siya, puno ng desperadong determinasyon. Kinuha niya ang susi ng motor. Saan ka pupunta? Tanong ni Dagat. Hahanapin ko si Sinaya. Sagot niya, hindi lumingon. Kakausapin ko siya. Aayusin ko to. Alam niya kung saan ito hahanapin. Sa kanilang paboritong lugar,
ang tanging lugar na nagbibigay dito ng kapayapaan. Ang Kanlungan Cafe. Pupuntahanin niya ito doon at kukumbinsihin niya itong itigil ang kabaliwang ito para sa kapakanan ng kapayapaan na siya mismo ang sumira. Ang Kanlungan Cafe. Para kay Sinaya, hindi lang ito isang lugar na may masarap na kape. Ito ang kanyang naging kanlungan sa mga panahong pakiramdam niya ay nalulunod na siya. Sa amoy ng bagong giniling na butil ng kape, sa mahinang tugtugin at sa init ng tasang hawak niya, nakakahanap siya ng ilang sandali ng kapayapaan. Ngayon, higit kailanman, kailangan niya ang kapayapaang iyon. Nakatitig siya sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga taong naglalakad na tila walang sariling mga pasanin. Bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. Ngunit sa sandaling ito, pakiramdam niya ay siya na ang may pinakamabigat na dalahin sa buong mundo. Ang kanyang Amerikano ay halos nangangalahati na, ngunit ang init nito ay hindi sapat para pawiin ang panlalamig na dulot ng takot at kalungkutan. Biglang tumunog ang maliit na kampana sa pinto ng kapihan. Isang pamilyar na anino ang humarang sa sikat ng araw. Automatikong napahigpit ang hawak niya sa tasa. Kahit hindi pa niya lubusang nakikita, alam na niya. Pumasok si Bantayog, gusot ang kanyang damit, namumugto ang mga mata, at may ilang araw ng hindi naahit na balbas. Mukha siyang taong ilang gabi nang hindi nakakatulog ng maayos. Nagtama ang kanilang mga mata, at sa isang iglap, nakita ni Sinaya sa mukha nito hindi ang galit, kundi ang matinding pagod at pagkalito. Sandali siyang naawa. Ngunit mabilis itong napalitan ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Lumapit ito sa kanyang mesa. Hindi nagsalita. Naghintay lang si Sinaya. "Pwede ba kong umupo?" Tanong nito sa wakas. Ang boses ay paos. Hindi siya sumagot. Iginilid lang niya ang kanyang bag mula sa bakanteng upuan sa tapat niya. Isang tahimik na pahintulot. Umupo si Bantayog, umiwas ng tingin, at pinaglaruan ang tissue sa dispenser. Ilang sandaling namayani ang nakakailang na katahimikan na binasag lang ng pag-abot ng menu ng isang waiter. "Isang itim na kape lang," sabi ni Bantayog sa waiter. Hindi man lang tiningnan ng menu. Nang makaalis ang waiter, muli silang binalot ng katahimikan. Si Sinaya ang unang nagsalita. "Ano ang kailangan mo, Bantayog?" Malamig niyang tanong. "Kumusta ka na?" Pabalik na tanong nito. Isang tanong na walang bigat, walang saysay. "3 araw mo akong hindi tinawagan para alamin kung kumusta ako. Ngayon mo pa talaga itatanong?" Sagot niya, may bahid ng sarkasmo. Napabuntong hininga si Bantayog. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. "Sinaya, bakit? Bakit kailangang umabot pa sa abogado? Hindi ba natin to pwedeng pag-usapan na lang ng maayos?" "Sinubukan ko, Bantayog. Sinubukan kong kausapin ka nung gabing iyon. Pero anong ginawa mo? Nagtago ka sa likod ng nanay at kapatid mo. Hinayaan mo akong itaboy na parang aso. Hindi mo naiintindihan." "Ang alin ang hindi ko naiintindihan?" Giit niya. "Na obligasyon kong magtiis, na kailangan kong isuko ang pinaghirapan ko para lang sa kapakanan ng pamilya mo? Pamilya na kailanman ay hindi ako itinuring na parte?" Dumating ang kape ni Bantayog, mapait at itim, katulad ng usapang nagaganap sa pagitan nila. "Hindi sa ganon," sabi ni Bantayog. Ang boses ay puno na ng pakiusap. "Nakakahiya sa mga kamag-anak, Sinaya. Nagkakagulo na. Ang mama, tumataas na naman ang presyo ng dugo. Hindi ba pwedeng ikaw na lang ulit ang umintindi? Para sa akin? Para sa pamilya?" At doon na, ang mga salitang palagi niyang naririnig. Ang mga salitang laging naglalagay sa kanya sa huli. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya. Ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngunit ngayon, isang estranghero na lang ang nakikita niya. Isang lalaking mas pinipili ang kapayapaan ng kaguluhan
kaysa sa kanyang karapatan. Pamilya, mahina niyang ulit na para bang isang salitang banyaga. Oo, pamilya. Mabilis na sagot ni Bantayog na akala siguro ay nauunawaan na siya. Kaya sana, iurong mo na yung demanda. Hayaan mo na muna sila sa apartment. Maghanap na lang tayo ng iba. At binitiwan nito ang mga salitang tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pagmamahal sa puso ni Sinaya. Isang bahay lang yan, Sinaya. Mas importante ang pamilya. Hindi na umiyak si Sinaya. Wala nang luhang gustong pumatak. Napalitan ito ng isang nakakakilabot na kalinawan. Ngayon, sigurado na siya. Hindi lang yan isang bahay, Bantayog. Sagot niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Pawis, luha, at mana yan ng mga magulang ko. Yan ang alaala nila na iniingatan ko. Tumingin siya sa mga mata nito, mga matang puno ng pag-asa na sana'y pumayag siya. At tama ka, mas importante ang pamilya. Kaya nga, asawa mo ako, Bantayog. Pagputol niya. Pero kailanman, hindi mo ako naging pamilya. Tumayo siya. Mula sa kanyang wallet, kumuha siya ng pera at maingat na inilapag sa mesa, sapat para sa 2 kape. Ayaw na niyang magkaroon pa ng anumang utang na loob. Tapos na tayo, Bantayog. Iniwan niya itong nakatulala, hindi makapaniwala sa narinig. Iniwan niya ito, kasama ang mapait nitong kape. Habang naglalakad siya palabas ng kanlungan, hindi na siya lumingon pa. Ang kanlungan niya ay nasira na. Oras na para gumawa ng bago. Isang kanlungan na para lang sa kanya. Paglabas niya sa pinto, sa huling sulyap sa salamin ng kapihan, isang imahe ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa isang madilim na sulok sa loob, malapit sa kinaroroonan ni Bantayog, may isang lalaking nakatingin dito. Malaki ang katawan nito, nakasuot ng itim na jacket, at ang mga mata nito ay matalas at puno ng pagbabanta. Hindi niya ito kilala, ngunit ang kaba ay biglang bumalik sa kanyang dibdib. Isang kaba na nagsasabing may mas malalim at mas madilim na dahilan sa likod ng lahat ng kasakiman ng pamilya Reyes. Para kay Bulalakaw, ang apartment ni Sinaya ay hindi lang isang piraso ng ari-arian. Ito ang kanyang tabla de salbasyon. Ito ang pader na haharang sa rumaragasang baha na malapit ng lumunod sa kanya. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng sala, hawak ang kanyang lumang telepono na kanina pa nanginginig sa kanyang kamay. Ang tawag na yon, ang boses na yon, malamig, walang emosyon, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang sentensya ng kamatayan. Isang linggo, Bulalakaw, sabi ng boses sa kabilang linya. Isang boses na pag-aari ng isang taong kilala lang niya bilang si Boss Rico. Isang linggo para bayaran ang kalahating milyon na utang mo. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Baka hindi lang tuhod ng anak mo ang basagin ko sa susunod. Click. Tapos na ang tawag. Ngunit ang banta ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa sa alinsangan ng hapon. Napahawak si Bulalakaw sa kanyang dibdib. Ang puso niya ay kumakarera na parang isang kabayong takot na takot. Desperasyon. Iyon ang lasa sa kanyang bibig. Mapait at nakakasuka. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang gabi kung kailan nagsimula ang lahat. Isang madilim na silid na puno ng usok ng sigarilyo. Ang tunog ng mga barahang binabasa at ang matatamis na pangako ng mabilis na pera. Nagsimula lang sa maliit na pusta sa mahjong hanggang sa napunta sa mas malalaking laro ng baraha. Ang bawat talo ay sinusundan ng mas malaking pusta. Sa paniniwalang sa susunod na kamay ay makakabawi siya. Ngunit hindi siya nakabawi. Sa isang gabi, ang lahat ng kanyang naipon, pati na ang perang hiniram niya, ay naglahong parang bula. Ang naiwan lang ay ang isang pirasong papel na may nakasulat na halaga at ang malamig na tingin ni Boss Rico. Isang tingin na nagsasabing hindi ito nakikipagbiruan. Iwinaksin niya ang alaala. Hindi yon makakatulong ngayon. Ang kailangan niya ay solusyon. Mabilis.
Ang kanyang mga mata ay galit na nilibot ang apartment. Ito na ang solusyon. Ang kailangan niya lang gawin ay makuha ang titulo, maibenta ito, at mabayaran ang kanyang utang. Simple lang. Kung hindi lang dahil sa matigas ang ulo na si Sinaya. Pinasok niya ang kwarto na dati sa mag-asawa. Ang amoy ni Sinaya ay naroon pa rin. Isang mahinhing amoy ng baby powder at shampoo. Kinilabutan siya. Para siyang multo sa sarili niyang plano. Binuksan niya ang aparador. Naroon pa ang ilang damit ni Sinaya na hindi nito nadala. Walang halaga. Mga simpleng bestida at blusa. Sunod niyang binuksan ang drawer ng tokador. Mga panyo, medyas, at isang maliit na kahon ng alahas. Binuksan niya ito nang may pananabik. Ngunit ang laman ay nakakadismaya. Isang pares ng pekeng hikaw na perlas, isang silver na kwintas na may maliit na pendant, at ang kanilang singsing sa kasal. Walang ginto. Walang makakapal na alahas. Kuripot! Inis niyang bulong sa sarili. Kahit kailan, hindi naging magarbo ang manugang niya. Isang katangian na dati kinaiinisan lang niya, ngunit ngayon ay isinusumpa niya. Maanong ginagawa mo dyan? Napatalon si Bulalakaw sa gulat. Si Dagat, nakasandal sa hamban ng pinto, nakataas ang kilay. Naglilinis lang. Palusot niya. Mabilis na isinara ang drawer. Naglilinis o naghahanap ng pwedeng isangla? Ngumisi si Dagat. Narinig ko ang usapan niyo. Sa telepono kanina, ma. Sino si Boss Rico? Nanlaki ang mga mata ni Bulalakaw. Wala kang narinig. Tsismosa kang bata ka. Huwag na tayong maglokohan, ma. Ma? Lumapit si Dagat. Ang boses ay mas seryoso na. Kaya pala atat na atat kang makuha ang apartment na to. May utang ka, no? Gaano kalaki? Natalo si Bulalakaw sa titig ng sariling anak. Sa huli, umamin din siya. 250,000, napasinghap si Dagat. Ano? Saan mo naman kinuha ang ganoong kalaking pera? Huwag ka nang magtanong. Ang importante, kailangan nating makuha ang bahay na to. Giit ni Bulalakaw. Kapag naibenta natin to, hindi lang pambayad sa utang, may sobra pa para sa ating dalawa. Makakapagsimula ka ng sarili mong negosyo. Ang mga mata ni Dagat ay biglang nagkaroon ng kislap ng kasakiman. Ang takot ay napalitan ng interes. Okay, tutulungan kita, sabi nito. Pero gusto ko ng malinaw na usapan. Kalahati sa akin kapag nabenta. Abat na ma, kailangan mo ako. Pagputol ni Dagat. Kailangan mo ng kakampi para lalong idiin si Ate Sinaya. Kaya ano? Deal! Walang nagawa si Bulalakaw kundi tumango. Kahit ang sarili niyang anak ay nakikita siyang isang oportunidad. Habang nagtatalo sila, isang malakas na katok ang yumanig sa pinto ng apartment. Hindi ito ang normal na katok ng isang bisita. Ito ay malakas, mabigat, at mapilit. Nagkatinginan ng mag-ina, parehong nanlamig ang dugo. Sino yan? Nanginginig na tanong ni Dagat. Dahan-dahang lumakad si Bulalakaw papunta sa pinto. Sumilip siya sa peephole. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa labas ang dalawang lalaki. Ang isa ay ang lalaking nakita ni Sinaya sa kapihan. Malaki ang katawan at nakaitim na jacket. Ang kasama nito ay mas nakakatakot. Si Boss Rico mismo. Muling kumatok ang mga ito, mas malakas. Blam! 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 Bulalakaw! Alam naming nandyan ka! Sigaw ni Boss Rico mula sa labas. Nag-uusap lang tayo. Huwag mo kaming paghintayin. Napasandal si Bulalakaw sa pinto. Ang tuhod ay parang gelatin. Ang baha ay wala na sa malayo. Nasa mismong pintuan na niya. Ma! Anong gagawin natin? Umiiyak na bulong ni Dagat. Huminga ng malalim si Bulalakaw. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Tumingin siya sa bintana. Pagkatapos ay sa telepono. May isang huling baraha pa siyang hindi nagagamit.
Isang maruming alas. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sapat lang para makita siya. Hinarap niya si Boss Rico nang may pilit na tapang. "Huwag kayong mag-alala, boss." Sabi niya. Ang boses ay nanginginig ngunit pilit na pinatatatag. "Akin na ang apartment na to. Bigyan niyo lang ako ng 1 linggo." Tinaasan siya ng kilay ni Boss Rico. "Siguraduhin mo lang bulalakaw." "Oo," sagot niya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa desperasyon. "Makukuha ko ang titulo sa loob ng 1 linggo, sa ayaw man o sa gusto ni Sinaya." Gabi. Ang tanging liwanag sa kwarto ni Sinaya ay nagmumula sa screen ng kanyang cellphone. Ang bawat salita, bawat komento, ay tila maliliit na sundang na paulit-ulit tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang post ni Dagat ay kumalat na parang apoy. Ang mga kamag-anak ni Bantayog, mga kaibigan nila, kahit mga taong hindi niya kilala ay may kanya-kanyang opinyon. Kawawang Bantayog, buti nakawala sa asawang mukhang pera. Grabe, pinalayas daw pati biyenan, walang utang na loob. For sure may lalaki na yan kaya ganyan. Basa. Bura ng luha. Basa ulit. Paulit-ulit. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Nawawalan na siya ng hininga. Pakiramdam niya, ang buong mundo ay humuhusga sa kanya nang hindi man lang alam ang buong katotohanan. Naisip niya si Bantayog. Baka tama ito. Baka dapat ay hinayaan na lang niya. 1 bahay lang naman. Mapapalitan ng bahay. Pero ang kahihiyan, ang sakit. Tila habang buhay na itong babakat sa kanya. Kinuha niya ang cellphone, nanginginig ang mga daliri. Hahanapin na sana niya ang numero ni Attorney Magsaysay para sabihing suko na siya, na ayaw na niyang lumaban. Ayaw na niya. Pagod na siya. Ngunit bago pa man niya mapindot ang call button, biglang umilaw ang screen. Isang hindi rehistradong numero mula sa probinsya ang tumatawag. Sa una, ayaw niyang sagutin. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. "Hello?" Sagot niya. Ang boses ay paos at basag. "Hello, si Sinaya ba to? Asawa ni Bantayog?" Tanong ng isang boses ng matandang babae sa kabilang linya. Pamilyar ang boses, ngunit hindi niya matukoy kung saan narinig. "Opo, sino po sila?" "Ay iha, pasensya na. Si Idang ito, Tia Idang mo, kapatid ng lola ni Bantayog." Tia Idang. Ang matandang laging nagpapadala sa kanila ng mga kakanin mula sa probinsya tuwing Pasko. "Ay, Tia Idang, kayo po pala. Kumusta po kayo?" "Mabuti naman ako, iha. Pero ikaw, hindi ka mabuti. Naririnig ko." Sabi ng matanda. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Nakarating na sa amin ang balita. Huwag kang maniwala sa mga chismis, iha. Alam ko kung anong klaseng tao ka." Isang mainit na likido ang biglang dumaloy sa puso ni Sinaya. Sa gitna ng dagat ng panghuhusga, may isang taong naniwala sa kanya. "Salamat po, tiya," sabi niya. Hindi na napigilan ang paghikbi. "Makinig ka, Sinaya. Kaya ako napatawag dahil may kailangan akong sabihin sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang tinatago. Tungkol ito sa mama at papa mo." Biglang natigilan si Sinaya. Ang kanyang mga magulang? Anong kinalaman nila rito? "Pumunta ka rito sa amin bukas. O kung hindi, ako ang pupunta dyan. Kailangan mo itong makita." Kinabukasan, sa sala ng apartment ni Rina, nagkaharap si Sinaya at ang matandang babae. Si Tia Idang ay may dalang isang lumang bayong at sa kanyang mga mata ay makikita ang halo ng awa at determinasyon. Hindi alam ni Bantayog o ng nanay niya ang kwentong ito, simula ni Tia Idang. "Noon, nagkasakit ng malubha ang anak ko. Kailangan operahan. Walang-wala kami. Lumapit ako sa lahat, pero walang tumulong. Ang tanging nagbigay sa akin noon ay ang mga magulang mo. Sinaya, hindi lang sila nagpahiram, ibinigay nila ang pera. Sabi ng nanay mo, tulungan natin ang isa't isa para gumaan ang buhay." Naluha si Sinaya sa alaala ng kabutihan ng kanyang mga
yumaong magulang. Dahil doon, nakapagpagamot ang anak ko. Habang buhay ang utang na loob ko sa kanila, pagpapatuloy ng matanda. Nakipagsulatan kami ng nanay mo, at bago siya pumanaw, may isa siyang liham na ipinadala sa akin na hinding-hindi ko makakalimutan. Mula sa isang maliit na sisidlan, sa loob ng kanyang bayong, kinuha ni Tia Idang ang isang sobre na naninilaw na sa katagalan. Maingat niya itong ibinigay kay Sinaya. Nanginginig ang mga kamay ni Sinaya habang binubuksan ng liham, ang sulat kamay. Iyon ang sulat kamay ng kanyang ina. Bawat kurbada ng letra ay pamilyar at masakit sa puso. Binasa niya ang liham. Mahal kong Idang, ikinagagalak kong ibalita sa iyo na malapit ng ikasal si Sinaya. Alam kong magiging masaya siya. Bago yun mangyari, ibinigay ko na sa kanya ng buo ang perang mana niya mula sa amin ng kanyang ama. Sinabi ko sa kanya na gamitin niya iyon para sa down payment ng isang bahay, para kahit anong mangyari, meron siyang sariling kanlungan. Isang lugar na masasabi niyang kanya na walang sino mang pwedeng bumawi. Bumuhos ang luha ni Sinaya habang binabasa ang mga huling salita. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan o pagkatalo. Ito ay luha ng pasasalamat, ng pagmamahal, at ng nabagong lakas. Ang kanyang ina, kahit mula sa kabilang buhay, ay inabot siya para ipagtanggol. Yakap-yakap ang liham, kinuha niya ang kanyang cellphone. Walang pag-aalinlangan. Tinawagan niya si Attorney Magsaysay. "Attorney," sabi niya, ang boses ay matatag at hindi na nanginginig. "May hawak po ako. Isang bagay na magpapatunay ng lahat." Ipinadala niya ang litrato ng liham sa abogada. Sa kabilang linya, ilang segundo ng katahimikan ang sumunod na tila pinoproseso ng abogada ang kanyang nakita. Pagkatapos, isang boses na malamig, kalkulado, at puno ng nakamamatay na kumpiyansa ang sumagot. "Sinaya," sabi ni Attorney Magsaysay, "sa hawak mong yan, hindi lang tayo mananlo." Huminto ito saglit. "Wawasakin natin sila." Ang katahimikan sa apartment ay mas mabigat pa kaysa sa mga nagdaang araw. Walang nanonood ng TV. Walang nag-iingay. Si Bantayog ay nakaupo sa isang sulok, tulala. Iniisip ang pag-alis ni Sinaya sa kapihan. Ang mga huling salita nito, "Tapos na tayo, Bantayog," ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Samantala, si Bulalakaw ay palakad-lakad sa sala, hindi mapakali. Bawat tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Ang isang linggong palugit ni Boss Rico ay parang isang bombang may orasan, at naririnig niya ang bawat pag-tiktok nito sa kanyang dibdib. Biglang may kumatok sa pinto. Hindi ito marahas tulad ng pagkatok ng mga tauhan ni Boss Rico, ngunit formal at may awtoridad. Nagkatinginan ng lahat. Si Dagat ang naglakas loob na magbukas ng pinto. Isang lalaking nakauniforme ng courier ang nasa labas. May hawak na isang malaki at makapal na brown envelope. "Para po kay Gingan Bulalakaw Reyes," sabi ng lalaki. Nanginginig ang kamay ni Bulalakaw habang inaabot ang sobre. Nang maisara ang pinto, tila isang sentensya ang hawak niya. Dahan-dahan niyang pinunit ang dulo. Ang unang papel na kanyang nakita ay may letterhead ng Magsaysay and Associates Law Firm. "Ano yan, ma?" tanong ni Bantayog. Lumalapit. Hindi sumagot si Bulalakaw. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ang laman ng demand letter. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa likod ng sulat ay may kalakip na kopya ng isang dokumento. Isang kopya ng isang sulat kamay. "Ibinibigay ko na sa kanya nang buo ang perang mana niya. Gamitin niya iyon para sa down payment ng isang bahay. Para kahit anong mangyari, meron siyang sariling kanlungan." Ang mga salita mula sa nakaraan, ang patunay. Nabitiwan ni Bulalakaw ang mga papel. Ang mga ito'y nagsilaglag sa sahig na parang mga tuyong dahon. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay.
Naging maputla na parang papel. Talo na siya. Alam niya, ang liham na yon ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang bahay, ang pera, ang kanyang kaligtasan, lahat ay maglalaho. Ma, ano ang nangyari? Nag-aalalang tanong ni Bantayog. Dinampot ang mga papel. Binasa niya ang liham. Ang ebidensya ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ang apartment ay pag-aari ni Sinaya. Sila ang mali. Sila ang nang-agaw. Isang matinding hiya at pagsisisi ang bumalot sa kanya. Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, isang malakas na pagdaing ang narinig niya. Aray! Ang dibdib ko. Napalingon siya sa kanyang ina. Si Bulalakaw ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang muka ay namimilipit sa sakit. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Hindi ako makahinga. Ma! Sigaw ni Bantayog. Sa isang iglap, ang lahat ng pagsisisi ay napalitan ng matinding takot. Ang stress. Yung manugang mo. Hirap na sabi ni Bulalakaw. Ang mga mata ay pumipikit. Papatayin. Papatayin niya ako. At bigla, ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bumagsak siya sa sahig. Ma! Isang nakakayanig na sigaw mula kay dagat. Tumawag kayo ng ambulansya. Bilis! Ang sumunod na mga sandali ay isang kumunoy ng kaguluhan at pagpapanik. Si Bantayog, sa kanyang pag-aalala, ay hindi na makapag-isip ng diretso. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang ina. Nakahandusay sa sahig, namumutla, at sinasabi ang pangalan ni Sinaya. Ang tunog ng sirena, ang pagdating ng mga paramedic, ang mabilis na paglalagay sa kanyang ina sa isang stretcher. Ang lahat ay tila isang masamang panaginip. Sa loob ng ambulansya, hawak niya ang malamig na kamay ng ina habang si Dagat ay umiiyak sa kanyang tabi. Sa emergency room ng pinakamalapit na ospital, ang bawat minuto ay tila isang oras. Lumabas ang isang doktor. Sino ang pamilya ni Gengan Reyes? Kami po. Halos sabay na sabi ng magkapatid. Kumusta po ang mama namin, Dok? Tanong ni Bantayog. Stable na siya ngayon, sabi ng doktor. Walang indikasyon ng atake sa puso. Pero base sa mga pagsusuri, nakaranas siya ng stress-induced acute anxiety attack. Isang matinding takip dibdib dahil sa stress. Kailangan niyang magpahinga at iwasan ng anumang bagay na makakapagdulot sa kanya ng matinding emosyon. Nakahinga ng maluwag si Bantayog, ngunit ang kaluwagan ay agad na palitan ng bigat ng pagkakasala. Stress, ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang stress na dulot ng demanda, ang stress na dulot ni Sinaya. Nang mailipat si Bulalakaw sa isang pribadong silid, natagpuan nila itong nakahiga, may nakakabit na swero, at tila napakahina. Pagkakita sa kanila, nagsimulang mamasa ang mga mata nito. Anak. Mahina nitong tawag kay Bantayog. Patawarin mo si Mama. Hindi ko na kaya. Shh, Ma. Magpahinga po kayo, sabi ni Bantayog, hinahaplos ang buhok nito. Si Sinaya, muling sabi ng matanda na para bang ang pangalan ay isang sumpa. Sabihin mo sa kanya, tama na, ayoko pang mamatay. Naramdaman ni Bantayog ang pag-init ng kanyang mga mata, ang pagmamahal niya para sa ina, at ang matinding galit para sa sitwasyon ay naghalo. At ang tanging nasisisi ng kanyang isip sa sandaling iyon ay ang taong nagsimula ng lahat. Lumabas siya ng silid. Iniwan si Dagat na nagbabantay. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang pag-aalinlangan at awa na naramdaman niya para kay Sinaya kanina ay ganap nang nawala. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na galit. Hinahanap niya ang numero ni Sinaya. Walang pag-aatubili. Pinindot niya ang call button. Nang sumagot ito, ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi na boses ng isang nagmamakaawang asawa. Ito ay boses ng isang anak na nasasaktan. Hello? Sabi ni Sinaya sa kabilang linya. Masaya ka na ba?
Malamig niyang tanong, walang anumang bakas ng dating paglalambing. Nasa ospital si Mama. Dahil sa'yo. Dahil sa ginawa mo. Narinig niya ang pagkabigla sa paghinga ni Sinaya. Kung may mangyari kay Mama, pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay may diin. Hinding-hindi kita mapapatawad. Ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Sinaya. Nakasandal siya sa pader ng ospital, ang puso ay puno ng galit. Ang huling barahan ng kanyang ina ay nailapag na. At siya, si Bantayog, ay ganap na naniwala dito. Ang tawag ni Bantayog ay parang isang suntok na nagpabagsak kay Sinaya. Ang malamig na galit sa boses nito, ang bigat ng paratang, lahat ay bumalot sa kanya na parang isang makapal at madilim na kumot. Sandali siyang natulala. Ang unang bumuhos sa kanya ay ang alon ng pagkakasala. Kasalanan ko ba? Sobra na ba ang ginawa ko? Ngunit habang nakaupo siya sa dilim, dahan-dahang humupa ang alon at ang naiwan ay ang buhangin ng katwiran. Naalala niya ang mga salita ni Attorney Magsaysay. Naalala niya ang liham ng kanyang ina. Naalala niya ang lahat ng taon ng kanyang pagtitiis. Hindi niya kasalanan. Isang bagong damdamin ang pumalit sa pagkakasala. Isang kalmadong galit. Isang tapang na hindi niya naramdaman noon. Sawa na siyang maging biktima. Sawa na siyang akuin ang kasalanan ng iba. Kung ito na ang huling laban, haharapin niya ito ng buong buo. Kinabukasan, nagbihis si Sinaya. Hindi siya nagsuot ng damit na nagpapakita ng pagluluksa. Pumili siya ng isang simpleng puting blusa at maong na pantalon, isang kasuotan na nagsasabing hindi siya naparoon para makipag-away, kundi para ipahayag ang katotohanan. Dala ang isang malaking envelope, nagtungo siya sa ospital. Nang marating niya ang silid na sinabi ni Bantayog, huminga siya nang malalim bago kumatok at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang eksena sa loob ay tila isang dula sa entablado. Si Bulalakaw ay nakahiga, nakapikit, at tila napakahina. Si Dagat ay nasa tabi nito, nagbabalat ng mansanas, at si Bantayog ay nakatayo malapit sa bintana. At nang makita siya, ang mukha nito ay agad na naging kasing tigas ng bato. Anong ginagawa mo rito? Pagalit na tanong ni Bantayog. Sa pagkarinig ng boses niya, dahan-dahang iminulat ni Bulalakaw ang kanyang mga mata. Agad itong Marte na parang hirap na hirap huminga. Bantayog, sino yan? Bakit? Bakit siya nandito? Paalisin mo siya? Nakita mo na, sabi ni Dagat. Tumayo at humarang sa daraanan ni Sinaya. Dahil sa'yo, nagkakaganito si Mama. Umalis ka na. Ngunit si Sinaya ay hindi natinag. Ang dating Sinaya ay marahil tumakbo na palayo, umiiyak. Ngunit ang bagong Sinaya ay tumitig lang sa kanilang lahat. Ang mga mata ay kalmado, ngunit may bigat na hindi nila kayang sukatin. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan siyang lumapit sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Mula sa kanyang envelope, inilabas niya ang unang dokumento. Ang opisyal na kopya ng demand letter mula kay Attorney Magsaysay. Inilapag niya ito sa mesa. Sunod, inilabas niya ang kopya ng liham ng kanyang ina. Inilapag niya ito sa tabi ng unang dokumento. Si Bantayog at Dagat ay napatingin sa mga papel. Si Bulalakaw, sa kabila ng kanyang kahinaan, ay napadilat ng husto. Hindi pa ako tapos, mahinang sabi ni Sinaya. Mula sa envelope, kumuha siya ng isa pang set ng mga dokumento, mga litrato, at mga papel na may mga pangalan at halaga. Ibinigay ito sa kanya ni Attorney Magsaysay kaninang umaga lang, resulta ng mabilis na investigasyon ng kanyang opisina. Inilatag niya ang mga ito sa ibabaw ng dalawang naunang dokumento. Malinaw na makikita sa mga litrato si Bulalakaw na papalabas mula sa isang kilalang pasugalan. Ang mga kasunod na papel ay mga promissory note, mga kasunduan sa utang na may pangalan at pirma ni Bulalakaw Reyes at ang pangalan ng nagpautang, Ricardo Boss Rico Madrigal.
Ang kabuuang halaga, mahigit kalahating milyon. Ano? Ano yan? Nanginginig na tanong ni Dagat. Kinuha ni Bantayog ang mga papel. Ang kanyang mga mata ay lumipat-lipat mula sa mga litrato patungo sa mga utang at pagkatapos ay sa mukha ng kanyang ina. Ang pagtataka sa kanyang mukha ay dahan-dahang naging pagdududa at sa huli, isang masakit na pagkaunawa. Ang kwento ay nabubuo sa kanyang isipan, ang biglaang pag-angkin sa apartment, ang desperasyon, ang kasakiman. Hindi ito dahil sa galit o tampo. Ito ay dahil sa utang. Si Bulalakaw ay napabangon. Ang kanyang pagkukunwaring may sakit ay ganap ng naglaho. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Saan mo nakuha yan? Mga kasinungalingan yan. Talaga po ba, ma? Tanong ni Bantayog. Ang boses ay basag. Sa unang pagkakataon, hindi na niya ito tinawag na mama. Tinawag niya itong ma, na may halong distansya at pait. Tinitigan ni Sinaya si Bantayog. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Ang mga ebidensya na ang nagsasalita para sa kanya. Kalmado niyang tinitigan ang lalaking minsan niyang tinawag na asawa. Ang lalaking nagparatang sa kanya. Ang lalaking pinili. Ang kasinungalingan kaysa sa kanya. Ito ang katotohanan. Bantayog, sabi niya. Ang boses ay matatag, ngunit walang bahid ng panunumbat. Ito ang dahilan. Hindi ako. Hindi ang pagmamahal ko, kundi ito. Itinuro niya ang mga papel. Ngayon, pumili ka. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat isa ay tila hindi makahinga. Ang drama sa ospital ay biglang naging isang korte at si Sinaya ang taga-usig na naglatag ng lahat ng ebidensya. Habang nakatayo sila roon, sa gitna ng mga nagkalat na katotohanan, bumukas ang pinto ng silid nang walang katok. 2 lalaki ang pumasok. Ang isa ay malaki ang katawan at nakaitim na jacket. Ang isa ay may malamig na mga mata at mapanganib na ngiti. Si Boss Rico. Hindi sila tumingin kay Sinaya o kanino man. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Bulalakaw, sabi ni Boss Rico. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. Mukhang gumaling ka na. Nasaan na ang pera ko? Ang pagpasok ni Boss Rico ay tila pagbuhos ng gasolina sa isang apoy na nagsisimula pa lamang. Para siyang isang direktor na pumasok sa entablado para siguraduhing ang huling eksena ay magiging ayon sa kanyang gusto. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat at delikado. Si Bulalakaw ay napasandal sa headboard ng kama. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang pagkukunwari at tapang ay naglaho. Ang naiwan ay purong takot. Boss Rico, anong ginagawa niyo rito? Nanginginig niyang tanong. Narinig ko kasing nasa ospital ka. Sagot ni Boss Rico. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang lumalakad palapit. Nag-aalala naman ako. Baka kasi kung mapano ka, sino pa ang magbabayad sa akin? Ang mga mata ni Boss Rico ay napunta sa mga papel na nakakalat sa mesa. Kinuha niya ang isa sa mga promissory note. Ayan. Malinaw pa sa sikat ng araw, 250,000. Ang usapan natin, 1 linggo. Mukhang hindi mo natupad. Napatingin si Dagat sa ina. Pagkatapos ay kay Boss Rico. Ang kasakimang nasa mga mata niya kanina ay napalitan ng pagkalito at takot. Utang? Ma, anong ibig sabihin nito? Ngunit ang tanong ay hindi pinansin. Ang atensyon ng lahat ay nasa nagaganap na komprontasyon. Si Bantayog ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Ang mga piraso ng palaisipan, ang pagbabago ng ugali ng ina, ang biglaang pagka-ospital, ang pagdating ng mga lalaking ito, lahat ay nag-ugnay-ugnay. Ang katotohanan ay isang malakas na sampal na gumising sa kanya mula sa mahabang pagkabulag. Humarap siya sa ina. Ang mga mata ay puno ng sakit,
at hindi makapaniwalang pagtingin. Totoo ba? Lahat ng ito? Yung pagpapaalis nyo kay Sinaya, yung pagkakasakit mo, lahat yon dahil sa utang? Hindi makasagot si Bulalakaw. Nakatungo lang ito, ang katawan ay nanginginig. Ang kanyang katahimikan ay isang malakas na pag-amin. Ginawa mo kaming tanga. Sigaw ni Dagat. Ang takot ay nahaluan na ng galit. Ginamit mo kami. Ginamit mo ang sarili mong mga anak para pagtakpan ang mga kasalanan mo. Hindi. Sa wakas ay sumigaw si Bulalakaw, ang mga luha ng pagkatalo ay nagsimula ng bumuhos. Para sa inyo rin naman to. Kapag nabayaran ko to, may pera pa sana tayo. Pera? Mapait na tumawa si Bantayog. Pera na galing sa panloloko? Pera na sisira sa pamilya ko? Pamilya na ako mismo ang sumira dahil naniwala ako sa'yo? Ang bawat salita ni Bantayog ay tila isang dagok sa puso ni Bulalakaw. Ngunit masigit pa roon, ito ay isang dagok sa puso mismo ni Bantayog. Ang bigat ng kanyang pagkakamali, ang bigat ng kanyang kaduwagan, ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Tumingin siya kay Sinaya. Nakatayo lang ito sa isang tabi, tahimik na nanonood habang ang kastilyo ng kasinungalingan ng mga Reyes ay gumuho sa sarili nitong bigat. Walang ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Walang saya. Ang tanging naroon ay isang malalim na kalungkutan. Isang kalungkutan para sa nasirang tiwala, para sa nasayang na pagmamahal, at para sa lalaking nasa harapan niya na tuluyang nawala sa kanya. Sinaya. Nagsimulang maglakad si Bantayog palapit sa kanya. Sinaya, patawarin mo ko. Ngunit bago pa man siya makalapit, si Sinaya ay dahan-dahang umiling. Tapos na ang lahat, Bantayog. Mahina niyang sabi. At sa mga salitang yon, tumalikod siya. Sa gitna ng kaguluhan, ang pagsigaw ni Dagat, ang pag-iyak ni Bulalakaw, ang malamig na boses ni Boss Rico na naniningil, si Sinaya ay simpleng naglakad palabas ng silid. Bawat hakbang palayo ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Hindi na niya kailangan pang manatili. Hindi na niya kailangan pang manumbat. Ang hustisya ay hindi na niya kailangang ipaglaban. Ito na mismo ang nagpakita. Sinaya, sandali. Narinig niya ang sigaw ni Bantayog at ang mga yabag nito na sumusunod sa kanya sa pasilyo ng ospital. Naabutan siya nito at hinawakan sa braso. Sinaya, please. Mag-usap tayo. Alam ko nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Pero mahal kita. Babawi ako. Aayusin ko to. Humarap si Sinaya. Tinitigan niya ang kamay ni Bantayog na nakahawak sa kanyang braso. At pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata nito. Mga matang puno ng desperasyon at huling hininga ng pagsisisi. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito. Ang paghingi ng tawad, Bantayog, ay hindi nakakapagpatayo muli ng isang bahay na sinunog mo na. Sabi niya, ang boses ay kalmado na, walang bahid ng galit. Hindi na maaayos to dahil ang nasira ay hindi lang bahay, ang nasira ay ako. Isang huling luha ang pumatak mula sa mata ni Bantayog. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Umiling si Sinaya. Ang pagkakataon, minsan lang ibinibigay at ibinigay ko na sa iyo yon ng maraming beses. Naglakad siyang muli. At sa pagkakataong ito, hindi na siya sinundan ni Bantayog. Naiwan itong nakatayo sa gitna ng pasilyo, mag-isa, habang pinapanood ang babaeng dapat sana'y kanyang naging kanlungan na tuluyang maglaho sa kanyang buhay. Ang huling sinabi sa kanya ni Sinaya ay ang pinakamasakit na katotohanan sa lahat. Ang pagpapatawad ay hindi para itayo muli ang nasira, para ito palayain ang sarili. Pinapatawad na kita, Bantayog. Pero hindi na kita babalikan. Paalam. Lumipas ang 2 buwan. Ang dating maingay na bagyo ay naging isang mahinang ambon na lamang. At di nagtagal, sumikat din ang araw. Ang kaso sa korte ay natapos ng mabilis at walang anumang gulo. Dahil sa bigat ng ebidensya
At sa kahihiyang dulot ng insidente sa ospital, hindi na lumaban pa ang pamilya Reyes. Ibinigay ng korte ang buong karapatan ng apartment kay Sinaya. Narinig niya mula sa kanyang abogado na para makaiwas sa kaso ni Boss Rico, ipinagbili ni Bulalakaw ang maliit na lupain nito sa probinsya para makabayad ng utang. Si Dagat naman daw ay umalis, nagtungo sa Cebu para makalimot at makapagsimula muli. Sa araw na bumalik si Sinaya sa apartment, isang bagong susi ang nasa kamay niya. Ang pagpihit niya sa bagong seradura ay isang tunog na puno ng kahulugan, isang tunog ng pagbawi at pagsisimula. Ang apartment ay tahimik at walang laman. Ang mga gamit ng mga Reyes ay wala na. Ngunit ang alaala ng kanilang pananakop ay naroon pa rin na parang isang multong ayaw umalis. Kaya sa sumunod na linggo, iyon ang ginawa ni Sinaya. Naglinis siya. Hindi lang paglilinis ng alikabok at dumi. Ito ay isang paglilinis ng kaluluwa. Sinimulan niya sa pagtatapon. Isang malaking itim na trash bag ang kanyang naging kasama. Unang inihagis. Ang picture frame nila ni Bantayog noong kasal nila na nakasabit sa pader. Sumunod, ang luma nitong t-shirt na naiwan sa aparador. Ang paborito nitong tasa na may lamat na. Bawat bagay na may koneksyon sa nakaraan ay walang awa niyang inilagay sa bag. May kirot, oo. Ngunit sa bawat bagay na kanyang binibitiwan, gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Pagkatapos magtapon, nagsimula siyang magdagdag. Pinalitan niya ang madilim na kurtina ng isang puti at mahangin na tela. Naglagay siya ng maliliit na halaman sa bawat sulok. Bumili siya ng isang malambot na armchair at inilagay sa tabi ng bintana ang kanyang magiging reading nook. Dahan-dahan, ang apartment na dati naging simbolo ng kanyang pagkatalo ay nagiging isang tunay na kanlungan, isang lugar na sumasalamin sa kung sino na siya ngayon. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng halaman, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa probinsya, galing kay Tia Idang. Sa loob, isang maikling liham ang nakasulat. Iha, natutuwa ako para sa'yo. Ang tapang mo. Siguradong ipinagmamalaki ka ng iyong mga magulang. Naluha si Sinaya. Ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng pasasalamat. Madalas na siyang bumabalik sa Kanlungan Cafe, ngunit hindi na para magtago o umiyak. Pumupunta siya roon para magbasa ng libro, para mag-isip, para mag-enjoy sa sarili niyang kumpanya. Minsan, habang nakatingin sa mga taong dumaraan, isang maliit na ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi. Payapa na siya. Natuto na siyang hanapin ang kaligayahan sa sarili niya. Isang araw, isang courier ang naghatid ng isa pang sobre. Sa pagkakataong ito, galing ito sa opisina ng abogado ni Bantayog. Alam na niya kung ano yon. Nang buksan niya, naroon nga. Ang mga papeles ng diborsyo, nakapirma na si Bantayog. Umupo siya sa kanyang bagong armchair. Walang bigat, walang galit. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Kinuha niya ang ballpen at sa ibabaw ng kanyang pangalan, inilagda niya ang kanyang matatag na pirma. Tapos na. Malaya na siya. Isinandal niya ang kanyang ulo at ipinikit ang mga mata. Ninamnam ang katahimikan ng kanyang tahanan, ang kapayapaan ng kanyang puso. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng isang katok sa pinto. Kumunot ang kanyang noo. Wala siyang inaasahang bisita. Siguro si Rina lang. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad papunta sa pinto. Nang buksan niya ito, ang lahat ng kapayapaang naramdaman niya ay sandaling nagambala. Nakatayo sa labas si Bantayog. Payat. Magulo ang buhok. May malalalim na eye bags. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay wala na. Napalitan ng isang anyo ng pagsisisi at pagkapagod. Nakatayo lang ito roon, hindi makapagsalita. Ang mga mata ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng kanyang bibig. Ang pagkakatayo ni Bantayog sa labas ng kanyang pinto ay parang isang multo mula sa nakaraan. Isang paalala ng sakit, ngunit isa ring testamento ng kanyang katatagan.
Sa halip na isara ang pinto o magalit, huminga lang ng malalim si Sinaya. Ang babaeng nakatayo roon ay hindi na ang babaeng madaling masaktan. "Pumasok ka," sabi niya. Ang boses ay kalmado. Hindi ito isang imbitasyon para manatili, kundi isang kilos ng pagtatapos. Nag-aalangang pumasok si Bantayog. Ang kanyang mga mata ay maingat na nilibot ang paligid. Ang apartment na dati pamilyar sa kanya ay tila naging banyaga. Mas maliwanag, mas maaliwalas, puno ng buhay, puno ng mga bagay na sumasalamin kay Sinaya at hindi sa kanila. "Maupo ka," alok ni Sinaya, itinuro ang sofa. Ngunit siya mismo ay hindi umupo. Nanatili siyang nakatayo, nagpapanatili ng distansya. Isang pisikal na espasyo na sumisimbolo sa emosyonal na espasyong nilikha niya sa pagitan nila. "Salamat," mahinang sabi ni Bantayog. Ang, ang ganda ng ayos ng bahay." "Salamat," simpleng sagot ni Sinaya. "Ano ang kailangan mo?" Napayuko si Bantayog, tila naghahanap ng tamang mga salita sa sahig na kahoy. Wala nang balita kay Dagat. "Si Mama, umuwi na sa probinsya. Ibinenta niya yung lupa namin para makabayad. Tahimik na lang siya ngayon. Palaging nagsisimba." Tango lang ang isinagot ni Sinaya. Hindi ito ang impormasyong gusto niyang marinig. Ngunit hinayaan niya itong magsalita. "Nakatanggap ko na yung papeles." Pagpapatuloy ni Bantayog, nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay namumula. "Pinirmahan ko na. Iyon na yon. Pero bago tuluyang matapos ang lahat, kailangan kong subukan. Kahit isang huling beses lang." Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Sinaya, ngunit huminto nang may ilang talampakan pa ang pagitan nila. Iginagalang ang espasyong hindi nakikita. "Alam kong wala akong karapatan. Alam kong nasaktan kita sa paraang hindi kayang ayusin ng kahit anong sorry." Sabi niya, ang boses ay basag. "Pero mahal kita, Sine. Mahal pa rin kita. Sa lahat ng pagkakamali ko, yun lang ang totoo. Naging duwag ako. Naging mahina. Pero natuto na ako. Kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, ipapakita ko sa'yo. Ipaglalaban na kita. Ikaw na ang pipiliin ko. Palagi." Ang mga salita ay puno ng pagsisisi at katapatan. Marahil, kung ito'y sinabi niya ilang buwan na, ang nakalipas, sa kapihan, o sa telepono, baka nagbago pa ang lahat. Ngunit ngayon, habang pinakikinggan ni Sinaya ang mga pangakong ito, wala na siyang naramdamang kilig o pag-asa. Ang naramdaman niya ay awa. Awa para sa lalaking huli nang natuto. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinaya. "Naniniwala akong nagsisisi ka, Bantayog," mahinahon niyang sabi. "At naniniwala akong sa pagkakataong ito, totoo na ang sinasabi mo, pero huli na. Sinaya, please. Ang pagmamahal ay hindi sapat." Pagpapatuloy niya, ang boses ay matatag. "Kailangan nito ng respeto. Kailangan nito ng paninindigan. Paulit-ulit kitang binigyan ng pagkakataong ibigay yon sa akin. Pero palagi mong pinipili ang iba. Ang problema, Bantayog, ay hindi mo ako natutunang mahalin ng tama hanggat hindi mo ako tuluyang nawala. Bawat salita ay isang katotohanang hindi kayang pabulaanan ni Bantayog. Ang Sinayang minahal mo, wala na." Dagdag niya. "Pinatay siya ng sakit. Pinatay siya ng pagtitiis. Ang babaeng kaharap mo ngayon, binuo niya ang sarili niya mula sa mga pirasong iniwan mo. At hindi ko nahahayaang may sumira sa kanya ulit. Kahit ikaw." Walang nang nagawa si Bantayog kundi ang tumango. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang huling pag-asa ay tuluyan nang naglaho. Sinamahan siya ni Sinaya papunta sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, humarap itong muli. Sana maging masaya ka," sabi nito. "Maging masaya ka rin, Bantayog," sagot ni Sinaya.
patawarin mo na rin ang sarili mo. At isinara niya ang pinto. Hindi ito isang marahas na pagsasara. Ito ay isang tahimik at pinal na pagtatapos. Napasandal siya sa pinto, ipinikit ang mga mata. Tapos na. Pagmulat niya, ang unang nakita niya ay ang kanyang refleksyon sa salamin na nakasabit sa dingding. Isang babaeng mag-isa, ngunit buo. Isang babaeng nasaktan, ngunit naghilom. Isang babaeng minsan nang nawala ng tahanan, ngunit sa huli ay natagpuan ang pinakamatibay na kanlungan sa lahat, ang kanyang sarili. Naglakad siya papunta sa balkonahe. Ang hapon ay papalubog na, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na mga guhit sa kalangitan. Diniligan niya ang kanyang mga bagong tanim na bulaklak. Habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, isang nanangiting payapa. Tapos na ang isang kabanata. Bukas, isang panibagong araw ang sisikat at handa na siyang harapin ito. Mag-isa, ngunit malaya. At iyon, para sa kanya, ay higit pa sa sapat. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang talikuran ang pagmamahal sa ating sarili. Ang pagpapatawad ay isang regalo, ngunit ang paglimot sa sariling halaga ay isang kasalanan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa paglalakbay ni Sinaya. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.